Well, Prostate Cancer Awareness Month is this month, tama? June. Yes, June is Prostate Cancer Awareness Month. Eh, umabot tayo bago mawala. Magandang pag-usapan to dahil dumadami nga ang kaso ng prostate cancer, Doc. Yes, sa bagong tala, it's the third most common cancer site in males in the Philippines and globally kung pag-uusapan natin yung magnitude of burden ng prostate cancer, number 4 siya of in terms of new cancer cases and number 8 in terms of cancer death globally. So ngayon, Doc, no, para ba natin muna malalaman yung, kumbaga, at least kung paano natin mamamonitor kung tayo nga ba ay at risk dito? Okay, so yun pa din, no, early detection is the key, no, to para malaman natin kung at risk tayo. And by average risk, ibig sabihin yung mga healthy individuals, no, walang family history, they could be screened as early as 50 years old. Yung bulk ng prostate cancer cases around mga 60% nasa 65. But we could screen average risk individuals or male individuals at the age of 50. If high risk, like patients na, of course, may mga Black and African ancestry, mga ganon, or may dads or siblings na may prostate cancer, they could screen as early as 45 years old. So may factor din, Doc, ang race? Yes, race. Black and African ancestry. Ang Asians, kamusta, Doc? Asians, so far, same risk as other individuals. Yung Black and African ancestry kasi may particular variant sila, no, ng mga chromosome 8q24. So, ibang klase. Meron silang genetic predisposition na tinatawag. Okay. Okay. Pero yun nga, yung prostate cancer, parang marami na tayong naririnig na nagkakaroon nito. Yes. At yung iba gumagaling. Yes. Mas madali ba siyang gamutin compared sa ibang cancer? Yes, among other cancers, ang prostate at breast cancer ay hormone-responsive cancers. So, ibig sabihin, not everything is about chemotherapy, no? They could be treated by hormonal treatment, no? Mga tinatawag natin mga tableta ngayon, no? Na hindi agad chemo. And even early stage prostate cancer, they can just be monitored, no? Closely monitored, or they can just do active disease monitoring. What do you mean ni walang gamutan? Yes. Monitor lang? Kahit kunyari, stage 1, ganyan? Yes. Kahit sa ibang mga cancers din naman, like colorectal, breast, they can be monitored closely, no? Not necessarily that they have to take in something to control the disease. Or operahan, alisin, or something. Yes. Ano po yung first line of defense? Yes, Anong very unique gagawin? ang prostate cancer kasi we can do medical and surgical castration. So, castration meaning may particular concentrations kasi ang androgens, specifically your testosterone, na mini-maintain to suppress. Kasi we know that this testosterone can help the cancer cells multiply. Opo. So, dalawa yan, no, ayon sa pag-aaral na both are effective, walang equally effective, walang superior. So, if patients undergo surgical castration, yun sa pamamagitan ng prostatectomy or bilateral orchiectomy, or they can undergo also medical castration sa pamamagitan ng mga systemic treatment. Kasama din yung hormonal, chemo, and yung mga novel agents natin ngayon, yung targeted treatments and immunotherapy. Doc, may signs ba na meron akong kailangan bantayan sa aking prostate health? Of course, age is a non-modifiable factor. So, sa age naman ni Sir Migs at 37 ba? Tama ba? Yes, sir. Yes. Wala pa 37. naman, no? Age reveal. Okay. At 40 siguro, no, when you already reach 40s and you have symptoms, no, yung tinatawag nating urinary irritative symptoms na parang andalas kong umihi pero wala naman akong diabetes. Andalas ko ring umihi at bumangon at umihi sa gabi. Meron akong dugo sa aking ihi or meron akong kasamang dugo dun sa semilya na nailalabas. So those are warning signs even if kung wala ka talaga ibang karamdaman naman. Opo. Doc, yung pagdalas po ng pag-ihi, paano po natin siya madidistinguish where, paano kung malakas uminom ng tubig?
Diba? Yun lang, oo. Yun nga, at saka kung may diabetes din siya, no? Yes, Part oo. din kasi ng symptoms ng diabetes ang madalas na pag-ihi. Of course yun, kung meron kang, sa age mo, baka nasa 50s ka na pala or nasa 60s ka na pala at madalas kang umihi, wala kang diabetes, wala kang ibang comorbidities. Kumbaga wala kang ibang sakit pa dati. So baka it's time na very high time to get screened kung meron tayong mga ganun. Pero basically more on urinary irritative symptoms talaga pag Correct. prostate CA. Di ba, Doc, ang PSA marker? Yes. Opo. Ano po yung safe marker? Okay. Oo. PSA is a protein, no? It stands for prostate specific antigen. So usually the normal prostate levels are from less than 4 nanograms per DL. Pero habang tumatanda tayo, habang nag-age, talagang merong acceptable na elevation sa prostate cancer. Pero other than that, kung beyond tayo sa normal levels na less than 4 nanograms per DL. So baka kailangan magpa-check na tayo. Like mag-elevate ba siya twice or thrice na wala kang ibang Opo. i-rule out na dahilan bakit tumataas. So like let's say senior citizen, 60 pataas. Do you still follow the less than 4 o merong kahit medyo mag-elevate na konti, merong acceptable Yes, range? may acceptable naman. Like senior ka, nagsusmoke ka pala. So it can increase. Tapos senior ka, tapos lumalaki yung prostata mo. Normal sa atin yun When we age, lumalaki yung prostate. Yun yung tinatawag na benign prostatic hyperplasia. So tumataas din yung prostate specific antigen. So if you do see a pattern or trend na yung levels of PSA increases, so baka kailangan na natin magpa-biopsy pag ganun. Ito, kasi connected ng ating question ng ating listener and viewer. Good day po. Ilang years na po benign ang benign prostatic hyperplasia condition ng relative ko? Kaya po bang gamutin ng meds like tamsulosin? Yes. Dutasteroid or sa surgery din po ang final treatment for BPH. Magiging cancer po ba ito kapag matagal na? Okay, so ang BPH ay common na benign condition sa ating mga kalalakihan and maaring tumagal yan kahit taon, kahit na 70s, 80s may BPH tayo, but it doesn't necessarily mean na it will go to prostate cancer. So yung mga sinasabi ni Sir, yung mga medications that would help dun sa paggamot dun sa benign prostatic hyperplasia, So hindi lahat would go into prostate cancer for BPH cases. Okay, meron po bang sintomas na masakit? May masakit? One is painful urination, yung tinatawag naming dysuria. Besides sa frequent urination, pag masakit, minsan kino-correlate natin yung sakit sa pag-ihi sa urinary tract infection. Pero part na pala ng lumalaking prostate and magkakaroon ng prostate cancer. And second is yung painful ejaculation. Yung paglabas ng semilya, may sakit na nararamdaman. That could be a part and parcel symptom of prostate cancer. Wait, yung paglaki ng prostate at saka prostate cancer ay magkaiba? Magkaiba, Kasi oo. pero pwedeng pareho. Pwedeng pareho. You can get both, Yes, especially oo. sabi nyo nga, talagang habang tumatanda ang isang lalaki, lalaki ang kanyang prostata. 'Di ba? Yes. At mahihirapan siyang umihi, ganyan. At anatomically speaking, Ma'am Nina, kasi yung prostate natin, yung prostata ay nasa gitna ng ating pantog. Tapos nandun din siya sa upper part ng ating urethra. So pag lumalaki siya talaga, yung daloy ng ihi na naaapektuhan kasi pag lumalaki, naiipit siya. Kaya there's pain. Kasi dati, may kilala ako na parang nasa 50s, magsi-senior na siya, natatakot po siyang magpa-check up kasi sumasakit, nahirapang umihi. Iniisip niya, cancer na. Tas nung nagpa-check up po siya, buti na lang, ay hindi pala cancer, pero lumaki naman pala yung prostate. So with the help of mga oral medications, tamsulosin, dutasteroid, mukhang umokay si Sir. Parang lumiit Yes. yung, pwede palang paliitin yung prostate Tsaka para common- makaihin ng maayos, Common di ba? yun di ba, Doc, na merong fear na magpatingin. Oo. Oo. May mga
Pinoy pa rin na nahihiya pa din na Opo. magpatingin. So, paano natin address yun, Doc? Siguro as a part of our parting shot kasi 2 minutes na lang po tayo. Yes, I think siguro dapat malaman natin mga pasyente or particularly sa ating mga lalaki na yung pagiging maagap can save a life. No? So early detection can save lives. And dapat malaman natin na ang prostate cancer ay preventable at treatable at napakadaming treatment options, not only chemotherapy. Yun yung kinakatakutan no, yung chemo. But also other treatments like hormonal, targeted, and of course yung recent natin na novel agent, yung immunotherapy. Alright. Nako, Doc, maraming salamat. Thank you. Sa pagbibigay linaw dito po sa prostate cancer, lalong-lalo na bago matapos ang Prostate Cancer Awareness Month ngayong buwan. Sana po, no, life-saving yung mga ganito eh. Pansinin nyo yung mga sintomas po ninyo at magpatingin na po tayo sa isang, Urologist. Urologist, ano ba yan? Urinary tract. Lagi nga tayong may urologist or medical oncologist na mga gumagamot ng cancer like Doc Christian Quaresma. Maraming salamat, Doc. Thank you, Thank Sir you. Mix and Ma'am Nina.